Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Inaresto na po ng NCRPO, National Capital Region Police Office, etong viral na police, etong si Francis Fontillas dahil sa kasong incitement to sedition. Kasi mga kababayan, ito po yung police na DDS. Maka Duterte po ito eh. At ang ginagawa nito dati, bago pa siya arestuhin, ay na-live sa kanyang social media account, particularly sa Facebook. At laging binabanatan si Presidente Bongbong Marcos. Pati yung pati yung kanyang mga opisyalis. Biruin nyo mga opisyalis niya, binabanatan niya. Habang siya ay nandun pa sa sa hanay ng PNP. So yung kinabibilangan niya na Philippine National Police ay sinisiraan niya. Okay lang sana kung ang ginawa na itong Tulonggis na to, dapat nag-resign muna siya. Tapos saka siya bumanat dito sa PNP at kay Presidente Bongbong Marcos. Ang problema, pinapasweldo siya ng taong bayan, meron siyang tsapa, suot-suot niya yung tsapa. Tapos binabanatan niya yung mismong nandoon sa kanyang tsapa, etong Philippine National Police. Di ba Tulonggis? Di ba siraulo din to, di ba? Bakit mo babanatan yung grupo, yung hanay ninyo na PNP, yan ang bumubuhay sa'yo, yan ang nagpapasweldo sa'yo. Galing sa buwis ng taong bayan. So, ewan ko, may tama ata sa utak to, ewan ko pumasa to sa neuro. So, ang nangyari, panay ang banat po niya sa Marcos government, pangiti-ngiti pa, kung babalikan nyo yung mga videos niya. Eto, di yari ka ngayon. Yari. Viral police, yari sa kasong sedisyon. Basahin natin tong report ng Abante. Ayan si Fontillas. Inaresto ng National Capital Region Office, NCRPO, ang viral na police na si Francis Fontillas dahil sa kasong incitement to sedition. Ayon sa NCRPO, hinuli si Fontillas sa Commonwealth, Quezon City noong June 16 sa bisa ng warrant of arrest mula sa Quezon City Regional Trial Court Branch 224. Ito ay dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act kung saan may piyansa itong 36,000 para sa pansamantalang kalayaan. Isinampa ang kaso laban kay Fontillas noong Marso 18 matapos tumutol at batikusin ang pamahalaan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, kakatanggol mo kay Duterte. Ewan ko ngayon kung matulungan ka ni Duterte. Yung pinaglalaban mo, ewan ko lang kung matulungan ka. Etong 36,000 naman na piyansa, mababa lang ito. Kayang-kaya niya siguro to. Pero mga kababayan, sakit sa ulo yung kaso na yan. Imbis na natutulog ka lang sa bahay. At hindi, mga kababayan, kung nanahimik to at hindi binanatan ng gobyerno, hindi binanatan ng PNP, di sana may trabaho ka pa, maganda pa ang trabaho mo, laki na nga ng sweldo mo. Ginamit mo pa yung katangahan mo. Yung pinaglalaban mo na naging dahilan para matanggal ka at makasuhan ka at maaresto ka. Ano nangyari? Tinutulungan ka ba? Wala eh. Tanga-tanga. Ayan, ang mga DDS na mga panatiko. Pakita ko yung video mga kababayan na kung saan siya po ay inaresto. Ayan po mga kababayan. Yun sa Francis Fontillas. Dating police vlogger, Francis Steve Fontillas, inaresto sa kasong inciting to sedition. Ayan po, binabasahan na siya ng kasi warrant po yan eh. Ayan, tahimik siya. Dati yabang-yabang yabang-yabang mo magsalita. Ngayon, tahimik. Tiklop eh. Itong DDS na police eh. Pakikita ko muna sa'yo bago ko basahin ang karapatan niyo. Inciting to sedition, RPC, Article 1.20-26, at ikaw, Pat Francis Steve Fontillas ay inaresto namin sa salang inciting to sedition in relation to Section 6 of RA 10175 ay issue ni Judge Sita Marie Nagundayang Fajardo. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo pabor ang alinmang hukuman dito sa Pilipinas. Ikaw ay may karapatang magkaroon
mamili o pumili ng sariling tagapagtanggol na abogado. At kung ikaw ay walang kakayahan na kumuha ng sarili mo abogado ay kapagkakaloban ng gobyerno, maintindihan mo ba lahat ng karapatan mo? Okay, so yan. Hindi na raw siya pupusasan dahil pulis, pero mali yun eh. Dapat pinusasan ninyo. Di porke pulis din eh, hindi nyo pupusasan. Pusasan ninyo, may warrant of arrest eh. Ito naman mga pulis, tulongges din eh. Ano ba yun? Pag porke pulis eh, hindi nyo pupusasan. Tapos yung mga ordinaryong mga tao, pupusasan ninyo. Yung ang nagnakaw lang ng mangga eh. Pinusasan eh. Ito pa, nanira sa sarili niyang hanay sa PNP. At naku, kung ano-ano sinasabi kay Presidente Bongbong Marcos, hindi nyo pupusasan. Dapat pusasan yan. Ewan ko, itong mga pulis na to. General Torre. Tingnan mo nga itong mga pulis mo. Hindi pinusasan. Dapat, kung ano ang patakaran sa mga mahihirap na akusado, ganun din sa mga pulis o sa mayayaman. Hindi yung pipiliin nyo lang yung pupusasan ninyo. Anak ng teteng yan. O, ito pa, mas lalong iiyak, itong mga DDS. O, ito naman mga kababayan, itong Duterte Youth Party List. Kinansila na po ang registration ng Duterte Youth Party List ng COMELEC. Ayan mga kababayan, so iyakan na naman mga kababayan na itong mga DDS na ito. Ayan o, kinansila na ang registration ng Duterte Youth Party List. Ang dami na galit na DDS. Sabi ko sa inyo, galit ang mga DDS eh. Ayan o. Pinagbabantaan ng COMELEC, may araw din kayo. Abusadong COMELEC. Meron din namang natutuwa sa nangyari. Duterte Youth naman yan eh. Napakadumi ng hangarin sa bansa. Pero yun mga kababayan, ang party list po ay dapat kumakatawan sa isang grupo ng halimbawa, grupo kayo ng mga hold-upper. Hindi pala pwede. Kaya grupo kayo ng mga guro, mga nurses, ng mga manggagawa. Ayun, pwede kayong magtayo ng party list at para maipaglaban ninyo ang inyong mga karapatan. Ang problema dito sa Duterte Youth Party List, ang trabaho nito ipagtanggol si Duterte o ang mga Duterte. Meron bang ganon? Meron bang ganon na party list na ang layunin mo ay ipagtanggol ang isang pamilya? Dapat ang inyong constituents, yung inyong nire-representa, ang pinaglilingkuran ninyo, hindi ang mga Duterte. Sabi dito, hindi naman daw sila youth, matatanda na sila. Hindi nga po youth. Duterte Youth Party List po, hindi po youth. Ayan, ang dami. Very nice to hear. Good job, COMELEC. Marami naman natutuwa. Meron din na mga nagagalit sa COMELEC. May karma yan, COMELEC. Pagdating ng araw, iyak, tawa talaga kayo. Ayan. Meron pa nagbara. Kininam. Kapal daw ng COMELEC. Ayan na. So, ayan mga kababayan, ang update natin. So, sa dalawang pangyayari, parehas po involved ang mga DDS. Yung isang tulongges na pulis na nag-viral, hindi nag-iisip, na naging panatiko, ibis na okay na sana yung trabaho niya, isipin niya, pamilya niya, nagpakabayani, pinagtanggol si Duterte. O ang nangyari, tanggal sa trabaho. Pagkatanggal sa trabaho, siya po ay kinasuhan. Tapos ngayon, inaresto at nagbayad ng piyansa. Biruin mo, 36,000. Sayang din yun. Imbis na ibibili mo na lang, ipapasyal mo pamilya mo. Ngayon, palamunin ka na. Palamunin ka na. Saka PO1 pa lang ata ito mga kababayan eh. Kung di ako nagkakamali, i-comment nyo nga po kung alam nyo rango nito. PO1 eh. Hindi nga umabot ng PO10. SPO10. Okay, sana kung SPO10 ka na. Wala eh. PO1 ka pa lang. Ewan ko sa'yo. Kaya nag-iisip, mas inuna mo pa yung pagtatanggol sa hindi naman nakakatulong sa'yo o nakatulong ba sa'yo? Yung pinagtanggol mo, yung pinaglalaban mo? Wala. Tapos ito namang Duterte Youth Party List. Okay. Kinansilan na rin yung registration at iyakan na po itong mga DDS. Nako, kawawa naman. Ito pa mga bad news para po dito sa mga sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o ng pamilya Duterte.
Alright, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.